Heto na, confirm lahat bumaligtad na Boji D, nilaglag na si Marcos Jr. Impeachment tuloy na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Impeachment kay PBBM, exciting. Inihayag ni Congressman Edgar Erese, House Senior Deputy Minority Leader at kinatawan ng ikalawang distrito ng Caloocan City, na umiinit na ang usapin ng impeachment sa Kamara pagsapit ng pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa Pebrero. Kung may maghahain ng impeachment kay BBM, ibig sabihin, pinayagan yan ngayon ng House of Speaker. Diba? Siyempre, kung hindi ka payag, hindi naman nila masusulong yan. O, diba? O baka naman nasa isip ng House Speaker, kukunti lang naman yan. Yung mga gusto mong pa-impeach kay BBM. Baka mamaya ganun. Mas marami pa rin gusto dito sa Kongreso na mag-impeach kay BP Sara. Baka mamaya ganun. Pero wag ka rin pa siguro kung ganun ang iniisip mo. Diba? Pero talagang pinayagan niya kung merong mga chismis na ganyan na may maghahain dyan sa Kamara ng impeachment kay BBM. Ba? Pero kung si Tambi nandiyan, malamang ko hindi maisulong yan. Kasi kung naisulong yan, nung nakaraan pa, diba? Kumbaga ngayon, baka mamaya magulat kayo mas maraming impeachment kay Tapos kay BP Sara, konti na lang. Ayon kay Erese, hindi lamang ang impeachment laban kay BP Sara Duterte ang pinag-uusapan sa House of Representatives. Mayroon din umanong mga mambabatas na naghahanda ng impeachment complaints laban mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabay ito. Bloodbath na talaga ito. Ito ang pahayag ni Congressman Erese. Mukhang medyo exciting yung House sa Pebrero. Palagay ko hindi lang yung impeachment ni Vice President Sara yung naulihigan ko. Meron ding mga kongresista na magpa-file din ng impeachment laban kay PBBM. Batay sa kanyang pahayag sa isang panayam, posibleng iangkla ang magiging batayan ng impeachment laban sa Pangulo sa mga umano'y anomalya sa panukalang 2025 national budget. Gayon din sa 150.5 billion unprogrammed appropriations na isinama sa 2026 General Appropriations Act, isang isyong matagal nang kini-question ng ilang bababatas at sektor bilang bukas sa pang-aabuso. Kung tuluyang maisusulong, inaasahang lalo pang iinit ang politika sa Kamara ngayong Pebrero, kasabay ng tumitinding bangayan sa budget, pananagutan at kapangyarihan sa loob ng pamahalaan. Okay. Kumbaga, yung huling na yan, parang sa Senado rin naman mapupunta yan Sa Senado din ang desisyon yan about yung impeachment na yan. Pero para sa akin, kung sa impeachment ng presidente, parang medyo hindi natin alam, pero parang malabo diba? Parang malabo talagang maisulong yan o mangyari yan. Lalong-lalo na alam naman natin na kung sino-sino yung mga pumapanig sa kanya. Yung mga ayaw siyang mawala, ayaw siyang matanggal. Dahil alam naman nila na kapag natanggal yan, 'di ba? Alam naman nila kung sino ang papalit.
si VP Sara. Siyempre, mas maraming takot na pumalit si VP Sara, di ba? Oh, kaya gagawan at gagawan nila ng paraan para hindi matuloy yan. Oh, di ba? Ay, mas maganda na rin yung, sige, nagsampa kayo ng impeachment para maging busy sila dyan kung paano nila mahaharang yung impeachment para hindi na naman nila ma-impeach si VP Sara. Siyempre, dyan sila magiging abala eh. Di ba? So, matatandaan na natin nung bago yung May 12 election, ang unang impeachment case sana na maisampa laban kay PBBM ay yung galing sa Duterte Youth Party List. Dinala na doon naka-ready na sa kamara, kaya lang hindi tinanggap ng kamara. Grabe, ano? Yun yung sinasabi natin. Kumbaga mas maraming kakampi doon sa may mga pwesto. 'Di ba? Kaya medyo malabo. Kasi kung sa taong bayan lang talaga ang pagbabasihan, halimbawa, hindi yung mga nakapwestong yan, taong bayan ang pagbabasihan mo about sa impeachment, kuwari papipiliin, sino ang gusto nyong ma-impeach sa dalawa? Presidente o Vice President? Kasi ako hindi naman ako sa nanghuhusga o nag-aano. Kasi marami naman ako nadidinig eh. Tayo nakikipag-usap tayo. Nagtatanong din tayo. Talagang mas marami talaga na parang gustong ma-impeach talaga si BBM talaga. Gusto talagang mawala sa pwesto. Oo, totoo yan. Hindi lang naman ako nagsasabi niyan eh. Siyempre ako bago ako magsalita. Kumbaga hindi lang naman sa akin nanggagaling. Di ba may mga tao din na nagsasalita. O kung sa taong bayan lang talaga, yun ang pagbabasihan. Kasi kita naman natin sa mga ratings, sa trust rate, di ba? Bumabagsak, di ba? Nakikita naman natin. Oh. Pero kung sa may mga pwesto ang pagbabasihan, sa mga kasama niya naman ang nakapwesto, malabo eh. Di ba? Malabo. Kung sila yung pagbabasihan natin. Kasi alam naman natin, ang sinabi ko nga kanina, gagawa sila ng paraan para hindi matuloy ang impeachment na yan. Maharang yan kahit sabihin pa natin napakalakas ng mga ebidensya nila, napakalakas ng iaano nila. Wala, dinedma lang. Pagkatapos nun, after election, nanalo ang Duterte Youth Party List. Pangalawa siya. Pinakamataas na boto, sobra 2 million votes. Anong nangyari? Dinisqualify nila ang Duterte Youth Party List. O, kita nyo, di ba? Kita nyo, iba talaga pag nakapwesto ka. Kaya ngayon, depende na lang. Depende na lang ngayon talaga. No? Nakadepende na lang lahat sa sitwasyon. Sayang. Ganyan. Pag kalabanin mo ang powers that be, may kapupulutan ka. But ito ngayon, hindi na. Kasi, okay. ako rin na sense ko na marami na ring dismayado. Sino-sino kaya ang mga kongresista na handang suporta ng impeachment laban kay Pangulong Marcos? Ano sa tingin niyo? Sino? Kasi lumalabas ngayon, nakikita na ng mga kongresista na nagiging lame duck na presidente na si Marcos Jr. Kaya ito na, panahon na. Gusto na nilang basta ganyan kasi itong after midterm, ang mga politiko tinitimbang na nila sino ang malakas sa next election. Yun, yung sinasabi natin. Importante talaga, kung ikaw mahal mo yung political career mo, no? Kailangan maging practical ka. Kailangan alamin mo sino ba ang magiging malakas next election. Ngayon pa lang pinag-aaralan mo na. 'Di ba? Kasi kung ipaglalaban mo pa rin yung gusto mo, yung kinakampihan mo, tapos mahina na, pag natalo, ikaw din ang maaapektuhan, 'di ba? Wasak talaga yung political career mo. Pero kung iniintindi mo yung political career mo talaga at mahal mo talaga yung politika at gusto mo pang magpatuloy sa serbisyo mo, talagang 'di ba? Alam mo na yung dapat mong gawin. Alam naman natin kung sino talaga ang pinakamainit sa 2028 election. At talagang alam natin talaga na mamamayagpag sa 2028. 'Di ba? Pag tumakbong presidente. O sino ba? O hindi na natin kailangan sabihin.
Baka sabihin na naman, o iba, parang sigurado ka naman sa sinasabi mo eh. Kaya nga hinahamon ko sila eh. Yung mga nagsasalitang ganun, na parang sigurado ako na si BP Sara, yung maaaring maging presidente. Oo. Hahamunin ko sila. Sino pa ba ang pwedeng tumapat sa kanya kung walang dayaan, kung walang impeachment na mangyayari sa 2028? Sino pa ba ang pwedeng itapat kay VP Sara na makalaban niya sa pagiging presidente? Oh, wag niyo na sabihin si Lenny. Diba? Hindi ako, dyan. Hindi rin ako kumpiyansa na matatalo ni Lenny si VP Sara. Diba? Sino pa ba? Oh, iba si Vico Soto, sinasabi nila, malabo pa, bata pa si Vico. Kumbaga hilaw pa yun. Diba? Kaya sino? Sinasabi nila si Tulfo. Medyo malabo rin si si Rapi Tulfo. Diba? O kaya, sino pa ba? Lalong-lalo na alam naman natin, yung survey ng administrasyon ay lumalagapak talaga. Hindi natin alam kung tatangkilikin ng mga tao yung i-endorso nila na tatakbong presidente at vice president nila. Diba? Kaya kumbaga, kung ako, politiko ako dyan, kung congressman ako, magiging practical ako. Oo, totoo lang. Oh, sa totoo lang tayo. Oh, magiging practical ako. Ay, ang malakas si BP Sara. Kasi kung yung pakinabang lang ngayon, ang gusto mong mangyari, halimbawa, nakikinabang ako ngayon, di ba? Parang pinapakinabangan ko yung ngayon. Huwag yung ngayon ang isipin mo yung future. Di ba? Ang isipin mo yung mangyayari sa mga susunod. Kasi kung yung ngayon lang ang iisipin mo, wala nang susunod dyan. Oh. Pero kung yung iisipin mo yung mga susunod, yun, maraming susunod dyan. Oh. Gusto ng luminya kay BP Sara. Ay nako. Nakikita ko itong mga kongresista na magsasampa ng impeachment laban sa Pangulo. Yan na ang mga susuporta kay BP Sara sa 2028. At kung ganyan, na may mga kongresista na handang magsampa ng kaso laban, impeachment complaint laban sa Pangulo, mahihirapan na ngayon yung mga kongresista sa pag-gather ng 1/3 votes ng Kamara para aakyat sa Senado ang impeachment case ni BP Sara. Hati na sila ngayon. But anyway, very exciting nga. Exciting talaga yan. Itong Makabayan Black, medyo nagsasalita na sila laban sa Pangulo. Ba? May Wala. napanood akong video. Itong si Congresswoman Reneco. Binibira niya si PBBM. Doon sa sobra 1 trillion pesos na mga budget insertion for the last 3 years. Binibira Ba. Aha. niya. Ang medyo kakampi lang ng Marcos Jr. administration, itong Akbayan, itong grupo ni na Percy Sindanya at Senator Hontiveros, nagtutulungan. But dito sa Makabayan Black, baka kakampi talaga yan si Honti. Alam naman natin yan eh. Siyempre, sino pa ba ang hahanaping kakampi niyan? Diba? Hindi naman ba pwede kumampi sa mga Duterte yan? Diba? Oh. Siyempre, kanino pa ba siya maninigurado? Oh, siyempre, doon na lang sa taong galit sa mga Duterte. Kasi si Honti naman, kung galit ka sa mga Duterte, kakampihan ka niyan. Parang sa Trillanes lang din yan eh. dito na yung kaya opinion ko lang ito, I might be wrong. Kaya lang may mga matitinong kongresista na nakikita nila na wala na yung nangyari dito sa 2025 election, lalo na yung Cabral files. So anong mangyari? Dalawang ma-impeach. First time in history. Oo nga, no? Kung mangyari yun, no? Dalawa mai-impeach. Ibig sabihin, mawawala tayo ng presidente tsaka vice president. Ang swerte naman ngayon ng Paano yun? Paano yung pag nawala? Ano yun? Yung
papalit yung yung Senate President o magkakaroon ng eleksyon. Paano kaya mangyayari ng ganun, no? Mga katunay. Paki-comment ka sa baba kung ano magiging proseso niyan. Na ang Pangulo at Vice Pangulo ay mai-impeach. So, ang Senado, wala na, maiipit na, maitatali ng kamay. Birin mo yan, 2 impeachment ang aatupagin. Kaya lang ako, Binigyan ng sakit na ulo tayong sila. mga ka-DDS, mga kaibigan, huwag tayong mabahala sa impeachment kay BP Sara, kahit makaabot yan sa Senado. Kompleto tayo ng mga boto doon. Ako kasi, syempre, kahit pa paano nag-aalala ako. 'Di ba? Syempre, sinasabi nga ni General Macanas, tama naman na syempre palakasin ang loob ng lahat. No? Na lalong-lalo na sa mga sumisimpatya sa mga Duterte. Syempre, kahit pa paano, meron pa rin tayong nervyos. Dahil nga alam natin kung sino yung Senate President, alam natin kung sino yung mga dyan, 'di ba? Yung mga matataas ngayon dyan, yung may mga pwesto sa Senado, 'di ba? Kaya medyo doon tayo nag-aalala. Okay na sana kung si Cheese pa rin, 'di ba? Kaso nga lang iba na. No, pero pa rin tayo, umaasa pa rin tayo na marami-rami pa din, 'di ba? Bukod kila Amy, bukod kila Robin, bukod etc. Meron pa ding mga matitino. Kasi kung iisipin pa rin nila, sinasabi ko nga dito, kung iisipin nila ang political career nila sa 2028, lalong-lalo na, tatakbo na naman sila, magre-re-elect sila. 'Di ba? Sa 2028. Siyempre, iisipin mo yung sarili mo eh. O, gaya nga na sinabi kanina, sino ba ang malakas? Kung sakaling kontrahin ko ba itong malakas na to, makakabuti ba to sa political career ko kung sakaling tumakbo ko sa 2028? Yun ang iisipin mo eh. Kailangan maging magulang ka, kailangan utak ang gamitin mo. Diba? Kung hindi utak ang gagamitin mo, wala. Baka pulutin ka sa kangkungan. Sa siyam. Pinakamababa yung siyam. Yun na lang, yung minority 9 senators, lahat yan. Boboto, pabor. Sa yung akwitan minority ni BP talaga. Sara. Sigurado yan. Dagdagan pa ng nasa majority. Magkapatid na Bilyar, Subiri, sino pa? Itong si Loren Legarda. Di, ligtas ang ating BP Sara. I don't know din dito kay Pangulong Marcos kung makagather ba ng enough votes ng mga kongresista Si Lito Lapid. Boboto si Lito Lapid, nag-iisa. Solo flight sa Supremo. para akit sa Kongreso. But the fact na sasampahan siya ng impeachment complaint, malaking bagay na yan. Exciting talaga. Ayon, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Politikang Pinas TV. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.